Ako si Angel, isang babaeng nabighani sa kakaibang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Simula pa lang, alam ko na ang mundo ko'y magbabago nang makilala ko si Leo, ang aking nobyo. Siya ay mapagmahal, maalalahanin, at may ngiting kayang tunawin ang puso ng kahit sinong babae. Ngunit sa likod ng kanyang magaganda at matamis na salita, may lihim siyang tinatago. Isang lihim na hindi ko inakalang magiging bahagi ng aking buhay. Magkakambal pala si Leo. Ang kanyang kapatid na si Liam ay halos kasing kopya niya, mula sa tindig hanggang sa pagngiti. Ngunit sa likod ng kanilang pagkakapareho, may kakaibang bagay sa pagitan namin ni Liam na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing magkasama kami, may kislap sa kanyang mga mata na parang sinasabi niyang may higit pa sa aming pagkakaibigan. Isang gabi, sa gitna ng isang kasiyahan, napansin kong si Liam ay palaging nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata'y tila may sinasabi na hindi kayang bigkasin ng kanyang labi. Nagtataka ako kung ano nga ba ang kanyang iniisip tuwing nagkakasalubong ang aming mga tingin. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili at tinanong ko siya, "Liam, may problema ka ba?" Ngumiti siya, isang ngiti na may halong kalungkutan at hinanakit. "Angel, alam mo bang matagal na kitang iniibig?" Tanong niyang bigla. Nabigla ako sa kanyang revelasyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa isang banda, alam kong mali ang kanyang nararamdaman para sa akin dahil ako'y nobya ng kanyang kapatid. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na naaakit sa kanyang tapat na pag-amin. Nakakatawa, hindi ba? Dalawang magkapareho ang pagmumuka, ngunit magkaiba ang damdamin, patuloy niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Paano ko nga ba haharapin ang katotohanan ito? Mahirap isipin na ang taong palagi kong kasama, ang taong nagbigay saya sa aking buhay, ay may masalimuot na damdamin para sa akin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa aking damdamin. Tuwing kasama ko si Leo, may bahagi sa akin na nawawala. Hindi ko maikakaila na ang pagkakakambal nila ni Liam ay nagdulot ng kalituhan sa aking puso. Kung minsan, sa kabila ng saya, nararamdaman kong may kulang pa rin. Hanggang sa isang araw, nagbigay daan ng tadhana sa isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang naglalakad kami ni Leo sa isang parke, biglang sumulpot si Liam. Sa kanyang mga mata, may determinasyon na hindi ko pa nakita. "Leo, kailangan mo nang malaman ito," sabi ni Liam. Nabigla ako. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ang aking puso itila sinasakal sa kaba at takot. At doon, sa harap ng aking nobyo, sinabi ni Liam ang kanyang nararamdaman. "Alam kong mali, Leo, pero mahal ko si Angel. Hindi ko ito kayang itago pa." Bumungad ang katahimikan sa pagitan namin. Ang mga salita ni Liam ay bumagsak na parang bomba sa aming kalagitnaan. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagigting ng damdamin sa pagitan naming tatlo. Ano nga bang mangyayari sa aming relasyon? Paano ko haharapin ang katotohanan ito? Masakit. Ngunit kailangan kong harapin ang realidad na hindi ko inaasahan. Ang tanong ay, ano nga bang susunod na hakbang? Pagkatapos ng mga nangyari sa pagitan namin ni Nathan, ang kambal ng nobyo kong si Noel, tila ba nagkaroon ng bagong kabanata ang aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Sa tuwing nagkikita kami ni Noel, pilit kong iniiwasan ang mga mata ni Nathan na tila ba palaging nakamasid sa akin, puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isang umaga, habang naglalakad kami ni Noel sa park, biglang bumukas ang pintuan ng isang maliit na kafe at lumabas si Nathan. Agad na nagtagpo ang aming mga mata at sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng hindi inaasahang koneksyon. Humigpit ang hawak ni Noel sa aking kamay.
at naramdaman ko ang kaba sa kanyang galaw. Alam kong nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan namin ni Nathan. Ngunit paano ko ipapaliwanag ang lahat sa kanya? Paano ko aaminin na naguguluhan ako, na may kakaibang damdamin akong nararamdaman para sa kanyang kambal? Sa tuwing sinusubukan kong kalimutan si Nathan, lagi siyang sumusulpot sa aking isipan. Hindi ko maiwasang ikumpara siya kay Noel. Pareho silang magaling makitungo sa akin, ngunit may kakaibang init ang bawat tingin ni Nathan na hindi ko pa nararamdaman kahit kailan kay Noel. Alam kong mali, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong. Paano kung si Nathan ang nakilala ko muna? Isang gabi, nagpasya akong kausapin si Nathan. Nag-text ako sa kanya at sinabing magkita kami sa park kung saan kami unang nagkita. Hindi ko alam kung tama ang gagawin ko, pero kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman niya sa lahat ng ito. Sa loob ng ilang minuto, sumagot siya ng oo. Ang damdamin ko ay pinaghalo ng takot at excitement. Paano kung malaman ni Noel ang pag-uusap namin? Pagdating ko sa park, nakita ko agad si Nathan na nakaupo sa isang bench, tila ba nag-iisip. Naupo ako sa tabi niya at sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Sa wakas, nagsalita siya. Alam kong naguguluhan ka at hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Hindi ko alam kung paano ako tutugon, kaya tinanong ko siya. Bakit ganoon ang nararamdaman ko sa iyo? Pareho kayong kambal, pero iba ang dating mo sa akin. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, mahirap ipaliwanag, pero may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Ang importante ay kung paano natin haharapin ang mga damdamin natin. Nagpatuloy kami ng pag-uusap at unti-unti kong naintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Si Nathan ay puno ng misteryo, may lalim na hindi ko pa nakikita kay Noel. Sa kabila ng aming pagkakaiba, nararamdaman ko ang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Habang papauwi na ako, nakaramdam ako ng kagaanan sa loob ko. Alam ko na kailangan ko ng magdesisyon. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Kailangan kong pumili sa pagitan ng dalawang taong mahalaga sa akin. Ngunit paano kung mali ang aking piliin? Paano kung masaktan ko ang isa sa kanila? Kinabukasan, nagdesisyon akong kausapin si Noel. Alam kong dapat ko na itong gawin, kahit gaano pa kahirap. Inimbitahan ko siya na magkita kami sa paborito naming kafe. Sa loob ko, naramdaman ko ang kaba, ngunit alam kong hindi ko na ito pwedeng iwasan. Pagdating namin sa kafe, nag-order kami ng kape at umupo sa isang tahimik na sulok. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap, kaya sinabi ko na lang, Noel, may kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano yon, mahal? Huminga ako ng malalim at sinabi, Noel, naguguluhan ako. May nararamdaman ako para kay Nathan na hindi ko maipaliwanag. Nagulat siya sa aking sinabi at nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Paano? Paano nangyari ito? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon. Hindi ko alam, Noel. Hindi ko sinasadya. Pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko. Tumayo siya at naglakad palayo. Iniwan akong nag-iisa sa kafe. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Ngunit alam ko na kailangan kong harapin ito, kahit gaano pa kasakit. Habang nagmumuni-muni, natanggap ko ang isang text mula kay Nathan. May kailangan kang malaman. Hindi pa namin ito nasasabi ni Noel, pero hindi kami basta-basta kambal. May isang lihim na dapat mong malaman. Nanginginig ako habang binabasa ang mensahe. Ano kaya ang lihim na iyon? Ano pa bang mas malala sa sitwasyong ito? Ang damdamin ko ay pinaghalo ng takot at excitement. Alam kong ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata, puno ng mga tanong at mga sagot
na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-aalala at pagkalito, nagpasya akong lumayo muna sa kanila. Sa kambal na sina Marco at Miguel. Kailangan kong mag-isip at makahanap ng kasagutan sa mga tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Mahal ko si Marco, ngunit bakit tila may kakaibang puwersa na humihila sa akin papunta kay Miguel? Isang gabi, habang nakaupo ako sa hardin ng aming bahay, biglang nag-ring ang aking cellphone. Si Marco ang tumatawag. Agad kong sinagot ang tawag at narinig ko sa kabilang linya ang kanyang malumanay na boses. "Mahal, pwede ba kitang makausap? Kailangan kita." Pakiramdam ko'y may biglang tumusok sa aking puso. Alam kong hindi ko siya matitiis, kaya't nagpasya akong makipagkita sa kanya sa aming paboritong park. Pagdating ko roon, nakita ko siyang nakaupo sa isang bench, tila may malalim na iniisip. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo at niyakap ako ng mahigpit. "Salamat at dumating ka. Kailangan ko talagang makausap ka," sabi ni Marco na may halong kaba sa kanyang tinig. Umupo kami sa bench at nag-usap. Sinabi niya sa akin na may problema sila ni Miguel. Pumalatak siya bago magpatuloy, "May lihim akong hindi pa nasasabi sa'yo tungkol sa amin ni Miguel." Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa amin, tila nagpapahiwatig ng mga susunod na mangyayari. "Ano yon, Marco?" tanong ko, habang pilit na pinapanatili ang aking lakas ng loob. Nagpatuloy si Marco. "Alam ko na napapansin mo na parang may mga pagkakataong hindi mo kami mawari. Patawarin mo ako sa hindi pagsasabi agad, pero may kondisyon si Miguel na tinatawag na dissociative identity disorder. Napasinghap ako. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang mga pangyayari. Ano ang ibig mong sabihin? Paano ito nangyari?" tanong ko, habang pilit na inuunawa ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag ni Marco na ang mga pagkatao ni Miguel ay hindi lamang limitado sa pagiging kambal niya. May mga pagkakataon na nagiging ibang tao si Miguel at tila nagkakaroon siya ng ibang personalidad na hindi makontrol. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil natatakot ako na baka hindi mo maintindihan. Pero ngayon, kailangan nakitang maging bahagi ng aming lihim, anya. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga narinig ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naisip ko ang pagmamahal ko kay Marco. At alam kong hindi ko siya kayang iwan sa ganitong sitwasyon. "Kailangan natin siyang tulungan," sabi ko, habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ko man lubos na nauunawaan ang sitwasyon, ngunit nandito ako para sa inyo. Napangiti si Marco. Tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. "Salamat, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka," tugon niya habang hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. Habang nag-uusap kami, biglang dumating si Miguel. Agad kong napansin ang pagbabago sa kanyang mukha. Tila may ibang aura siya ngayon na hindi ko maipaliwanag. Nagdadalawang isip ako kung paano siya kakausapin. Ngunit nagpasya akong maging matatag. "Miguel, kamusta ka?" tanong ko. Sinusubukan kong maging kalmado. Ngunit sa halip na sumagot, bigla niyang binanggit ang isang pangalan na hindi ko inaasahan. "Ako si Daniel," sabi niya, na may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Napatingin ako kay Marco at nakita ko rin ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang paglitaw ng panibagong personalidad ni Miguel sa ganitong pagkakataon. "Daniel?" tanong ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong sitwasyon. Tumango si Miguel o Daniel kung anuman ang kanyang pagkatao sa mga sandaling iyon. "Oo, ako si Daniel at may kailangan akong ipagtapat sa'yo," anya, habang tila may misteryosong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang buong sitwasyon ay tila isang malaking palaisipan
na hindi ko mawari. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Sa gitna ng dilim ng gabi, habang ang hangin ay tila nagdadala ng mga lihim na hindi pa nabubunyag, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at takot. Hindi ko alam kung handa ba akong harapin ang mga susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi ko na pwedeng talikuran ang sitwasyon. At sa pagkakataong iyon, natanto ko na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya at ligaya. Minsan, ito'y tungkol din sa pagtanggap at pag-unawa sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Ngunit handa na ba akong tanggapin ang bagong katotohanan na bumalot sa aming tatlo? Iyon ang tanong na patuloy na umuukil-kil sa aking isipan habang niyayakap ko ang malamig na gabi. Minsang naglalakad kami ni Lance sa park, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga kilos niya ay tila may pinipigilang bumukal sa kanyang kalooban. Ako'y nakatingin sa kanya, sinusubukang intindihin ang kanyang mga ekspresyon, ngunit tila may tabing na nakaharang sa pagitan namin. May gusto ka bang sabihin sa akin, Lance? Tanong ko sa kanya habang kami nauupo sa bench na malapit sa lawa. Tumango siya, ngunit sa halip na magsalita, naglabas siya ng isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang jacket. Nang buksan niya ito, tumambad sa akin ang isang singsing na may kumikinang na bato. Gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asam. Napangiti ako, ngunit sa loob-loob ko, may bumubulong na pag-aalinlangan. Ang mga alaala ng huling pagkikita namin ni Leo, ang kakambal ni Lance, ay biglang bumalik sa aking isipan. Ang mga ngiti ni Leo ay tila may kaparehong init at sinseridad, at hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung sino nga ba talaga ang mas kilala ko. Sa gabi ring iyon, habang nakahiga ako sa kama, hindi ako mapakali. Ang pag-iisip na baka si Leo ang kaharap ko noong mga sandali ng mga matatamis na pag-uusap sa ilalim ng mga bituin ay hindi maalis-alis sa akin. Nagpasya akong tawagan si Lance, umaasang masagot niya ang bumabagabag sa akin. Lance, may itatanong sana ako. Panimula ko, sinusubukang hindi magpakita ng sobrang pagkabahala. Ano yun? Mukhang seryoso ka, sagot niya, may pag-aalala sa kanyang boses. May pagkakataon ba na ikaw ay nagpalit ng lugar ni Leo nang hindi ko alam? Ang tanong ko, sabay pigil ng hininga. Tahimik ang kabilang linya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tila pagbagal ng oras. Ang kaba sa dibdib ko ay lalong lumalim. Tila nagiging isang bangin na maaaring magtulak sa akin sa pagkahulog. Sabihin mo sa akin, Lance, kailangan kong malaman. Bagdidiin ko. Sa wakas, nagsalita siya. May mga pagkakataon, lalo na noong una. Nais naming malaman kung sino ang mas makakapagpatibok ng puso mo at sa mga sandaling iyon. Nagpalitan kami ng lugar. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang pang-iinsulto, ang pagkalito, at ang hindi pagsang-ayon sa ginawa nila ay tila nagkakaisa sa pag-atake sa aking emosyon. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig sa galit. Hindi namin alam kung paano. At sa kalaunan, natakot kami na baka magalit ka, pero alam kong mali iyon. Pag-amin ni Lance, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko naiwasang umiyak, ang puso ko'y tila pinipiga habang ang isipan ko'y naguguluhan sa dami ng tanong. Paano ko malalaman kung alin sa mga alaala ko ang kay Lance at alin ang kay Leo? Sino ang mas mahal ko? Kailangan ko ng oras, Lance. Hindi ko alam kung paano ito haharapin, sabi ko, bago ibaba ang telepono. Sa sumunod na mga araw, iniwasan ko munang makipagkita kay Lance. Puno ng tanong ang isip ko, at ang tanging paraan para masagot ang mga ito ay ang makausap si Leo. Nagpasya akong pumunta sa kanyang apartment
umaasang may kaliwanagan siyang maibibigay sa kalituhan kong nararamdaman. Pagdating ko sa lugar ni Leo, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano nga ba ang sasabihin ko? Paano ko siya haharapin pagkatapos ng lahat ng ito? Ngunit bago pa man ako makapasok, nakita ko siyang papalapit, tila may hinahanap. Leo? Tawag ko? Habang ang mga mata ko'y naglalaban sa pag-aalinlangan. Alam kong pupunta ka. Nais kong magpaliwanag, sabi niya. Nang hindi ko pa nasasabi ang aking pakay. Gusto kong malaman. Sa lahat ng pagkakataon na nagpalitan kayo ni Lance, kailan mo ako kinausap na ikaw talaga? Tanong ko. Ang boses ko'y puno ng pag-asa na may makuhang kasagutan. Sa huling pagkikita natin sa parke, ako iyon, hindi si Lance. At sa mga sandaling iyon. Alam kong mahal na kita, pag-amin niya. Napatigil ako. Tila ang mundo ay naglaho sa paligid. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bagong dimensyon sa aking pagkalito. Sa kabila ng pagtataksil na ginawa nila, ramdam ko ang sinseridad sa mata ni Leo. Ngunit paano ko haharapin ang katotohanan ito kung ang puso ko'y para kay Lance? Paano ko maipapaliwanag na sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na para kay Leo? Habang naguguluhan, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Si Lance! Alam ko kung ano ang nararamdaman mo, pero kailangan mong malaman ang totoo. Sabi niya. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Tumigil ang aming usapan, at sa sulok ng mata ko'y may anino ng isang tao na papalapit. Sino siya? At ano ang dala niyang lihim na maaaring magbago sa lahat? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang pelikula na hindi ko na matandaan ang simula, pero alam kong nasa kalagitnaan na ako ng kwento. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang unang pagkikita namin ni Adrian. O baka si Aidan iyon? Napakaraming beses na akong nalito, pero sa pagkakataong ito, kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagsimula ang araw ko sa isang simpleng plano, ang magkita kami ni Adrian para sa isang tanghalian. Matapos ang ilang linggo ng mga pangyayari na parang isang labirinto, kailangan kong linawin ang lahat. Nasa gitna ako ng pag-aalinlangan, ngunit determinado akong harapin ito. Nakarating ako sa paborito naming kainan kung saan maraming alaala na ang nabuo, mga tawanan, kwentuhan, at mga pangarap na sabay naming binuo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa akin mula sa malayo at hindi ko maiwasang lingunin ang paligid. Walang ibang tao kundi isang pamilyar na figura na papalapit sa akin. Adrian! Sigaw ko. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip, ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, isang ngiting matagal ko nang hindi nakita. O baka si Aidan ito? Bulong ko sa sarili. Naupo siya sa tapat ko. At naramdaman kong bumalik ang lahat ng kaba sa dibdib ko. Kamusta ka na? Tanong niya. Tila walang anumang nangyari sa pagitan namin. Ano ba talaga ang nangyayari, Adrian? O Aidan, diretsahan kong tanong. Gusto ko nang matapos ang kalituhan na ito. Napatingin siya sa akin, tila naguguluhan din. Ako nga si Adrian, sagot niya. Pero may kung anong hindi tama sa tono ng boses niya. Paano mo nalaman? Nanahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. May bahagi sa akin na nagsasabing magtiwala na sa kanya, pero may bahagi ring nagtatanong kung totoo nga ba ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin. Sabi ko, sinusubukang magpakatatag. Minahal kita, sagot niya. Ngunit may bigat sa mga mata niya na tila may itinatago. Minahal kita kahit na alam kong hindi tama. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi tama?
Tumitig siya sa akin, at sa wakas, parang may liwanag na dumating sa kanya. Dahil ako si Aidan. Naramdaman kong parang gumuho ang mundo ko. Si Aidan, ang lalaking matagal ko nang iniwasan, ang lalaking pilit kong pinipilit na kalimutan dahil alam kong siya ang kakambal ng taong mahal ko. Bakit mo ginawa ito? Tanong ko, halos hindi na makapagsalita dahil sa gulat at sakit. Dahil mahal kita, sagot niya. Puno ng sinseridad ang boses niya. Hindi ko sinasadya, pero mahal talaga kita. Nagpupumilit ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, pagtataka, o pagmamahal. Napakahirap intindihin ng lahat sa puntong ito. Ngunit paano si Adrian? Tanong ko. Bumabalik ang alaala ng bawat araw na magkasama kami. Naisip ko kung gaano karaming beses na kaya nila akong napaglaruan sa ganitong paraan. Alam ni Adrian ang lahat, sagot ni Aidan. Sa simula pa lang, alam niya. Pero hinayaan niya ako dahil gusto niyang malaman kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng ito. Pakiramdam ko ay nasa isang bangungot ako na hindi ko alam kung paano magigising. Ano ang gagawin ko ngayon? Naman ako ngayon? Tanong ko. Hindi ko na alam kung kanino pa ako magtitiwala. Mahal ka ni Adrian, sabi ni Aidan, tila nagmamakaawa. At mahal din kita, pero kailangan mong pumili. Tumigil ang oras sa mga sandaling iyon at naramdaman kong nasa isang sangangdaan ako ng aking buhay. Alam kong kailangan kong magdesisyon. Ngunit paano kung mali ang piliin ko? Paano kung ako'y nagkamali? Sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na layunin ni Adrian sa likod ng lahat ng ito? At bakit parang may isang bagay pa siyang hindi sinasabi? Habang nakaupo kami doon, naisip ko ang lahat ng posibilidad at ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, isa lang ang sigurado, hindi ko alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. At sa likod ng lahat ng ito, may isang misteryong hindi ko pa rin mawari. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit na masaktan ako sa wakas. Ngunit sa ngayon, isa lang ang alam ko, hindi pa ito ang katapusan ng kwentong ito. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagkalito at pagdududa, sa wakas ay nagdesisyon akong harapin ang sitwasyon. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para kay Marco, ang kambal ni Leo, ang aking nobyo. Parang binabagtas ko ang isang makipot na daan. Alam kong sa dulo nito'y may bangin. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi ko mapigilang maglakad papunta rito. Isang gabi, nagpasya akong magtungo sa bahay ni Leo. Alam kong naroon si Marco at alam kong nararapat na kaming mag-usap. Sa aking pagpasok, naramdaman ko agad ang tensyon sa hangin. Nakaupo si Marco sa sala, tila ba hinihintay ang aking pagdating. Napatingin siya sa akin na para bang alam niyang may mahalagang pag-uusapan kami. Marco, kailangan na nating ayusin ito, panimula ko habang naupo sa tabi niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanyang mga mata, sa takot na baka tuluyang bumigay ang aking kalooban. Ano bang ayusin, Mia? Tanong niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Alam mo namang masalimuot ito. Huminga ako ng malalim. Pilit pinipigil ang pag-alon ng damdamin sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano pero hindi ko maialis sa isip ko na may nararamdaman ako para sa iyo, Marco. Alam kong mali ito. Alam kong dapat kay Leo lang ako pero hindi mo rin maikakaila na may koneksyon tayo, hindi ba? Putol ni Marco. Tila ba pinipilit niyang ipahayag ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Tumango ako. Ramdam ko ang init ng kanyang palad nang hawakan niya ang aking kamay. Oo, Marco! At iyon ang mas nakakalito. Mahal ko si Leo, pero sa tuwing kasama kita,
Tila ba may ibang damdamin ang umuusbong? Hindi ko rin sinasadya, Mia. Naguguluhan din ako. Pero sa tingin ko, may dapat tayong pagdesisyonan. Sagot ni Marco, may determinasyon sa kanyang tinig. Matapos ang aming pag-uusap, nagdesisyon kaming magpahinga muna sa sitwasyon. Binigyan namin ang isa't isa ng espasyo. Umaasang baka sakaling mawala ang damdaming iyon. Ngunit sa bawat araw na lumipas, lalo lamang tumindi ang aking pagkalito. Hindi ko maalis sa isip ang mga ngiti ni Marco, ang kanyang mga mata na tila ba laging may sinasabi. Isang umaga, biglang tumawag si Leo. May plano raw siyang sorpresa para sa akin. Hindi ko alam kung ano yon, pero sumang-ayon ako. Sa aming pagkikita, ramdam ko ang saya at excitement sa kanyang boses. Hinila niya ako papunta sa isang parke kung saan naghihintay ang isang picnic setup. Mia, gusto kitang pasayahin. Alam kong naging abala tayo nitong mga nakaraang linggo, kaya naisip kong maglaan tayo ng oras na magkasama. Sabi ni Leo habang inaayos ang pagkain sa mesa. Napangiti ako, pero may kirot sa aking puso. Alam kong hindi niya alam ang tungkol sa sitwasyon namin ni Marco. Pero paano ko ba sasabihin sa kanya? Paano ko sisirain ang magandang relasyon namin dahil sa isang damdaming hindi ko maipaliwanag? Habang kumakain kami, napansin ko ang kakaibang pakiramdam. Tila ba may kulang, may nawawala sa pagitan namin. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Marco. Mia, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Napakunot ang noo ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sinubukan kong itago kay Leo ang tensyon sa aking mukha, pero hindi ko na kayang magpanggap pa. Nagsimula akong magpaalam. Sinasabing may kailangan lang akong asikasuhin. Mia, ayos ka lang ba? Tanong ni Leo, halatang nag-aalala. Leo, pasensya ka na. May kailangan lang akong puntahan. Babalik din ako agad. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Pagkaalis ko sa parke, agad kong tinungo ang lugar kung saan kami madalas magkita ni Marco. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib habang papalapit ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala, ang takot na baka tuluyan na kaming magkasira. Mia, salamat at pumunta ka. Bungad ni Marco. May sasabihin ako sa'yo na siguradong ikagugulat mo. Marco, ano bang nangyayari? Tanong ko, hindi na makapaghintay sa kanyang sasabihin. Mia, hindi mo alam ang lahat. Hindi lang basta kambal si Leo sa akin. Kami ay. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero may lihim kami na hindi pa namin naibabahagi sa'yo. Sa mga sandaling iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang pag-amin ni Marco ay tila ba isang piraso ng puzzle na hindi ko alam kung saan ilalagay. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Mia, kami ni Leo ay hindi ordinaryong kambal. May nangyari noong bata pa kami, isang eksperimento, at iyon ang dahilan kung bakit tila ba nagkakaroon tayo ng koneksyon. Hindi ko ito sinasadya, hindi namin ito ginusto pero napapikit ako. Hindi makapaniwala sa narinig. Isang eksperimento? Ano ba talaga ang totoo? Sa sandaling iyon, ramdam ko ang pagguho ng mundong kinagisnan ko. Paano ko haharapin ang katotohanan kung wala akong kaalaman kung ano ang tunay na nangyari? At sa isang iglap, napagtanto ko. Ang desisyong gagawin ko ngayon ang magtatakda ng direksyon ng aking buhay. Ang mga huling araw na kasama ko si Daniel ay puno ng pag-aalinlangan at pagkalito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Aaminin ko, mahal ko siya. Ngunit sa likod ng aking isipan ay naroon ang banta ng katotohanang siya ay kambal ni David, ang nobyo ko. Hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili kung paano ko nagawang mahalin ang kambal
ng taong iniibig ko. Ito ba'y isang pagkakamali o isang kapalaran na hindi ko inaasahan? Isang gabi, habang nakaupo kami ni Daniel sa isang tahimik na kafe, hindi ko napigilang magtanong. Bakit mo hinayaan na magkamali ako ng akala, Daniel? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na ikaw ay kambal ni David? Ang mga mata ko ay nagbabadya ng lungkot at pagkalito. Alam kong hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng tanong na bumabagabag sa akin. Tumitig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, na tila ba may nais siyang ipahayag na matagal na niyang kinikimkim. Hindi ko rin inasahan na darating tayo sa ganitong sitwasyon, ngunit nang makita kita noong una, naramdaman ko ang kakaibang koneksyong hindi ko naranasan sa iba. Alam kong mali, pero nangyari na. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ilang sandali akong natahimik, sinisikap na unawain ang kanyang mga salita. Sa kabila ng sitwasyon, ramdam ko rin ang matinding koneksyon sa pagitan naming dalawa. Parang may puwersang nagtutulak sa amin na magtagpo, kahit pamali ito sa mata ng iba. Sumandal ako sa upuan, iniisip ang susunod na hakbang. Naguguluhan ako, Daniel. Mahal ko si David, pero hindi ko rin maikakaila ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano ba ang dapat nating gawin? Bago pa man siya makasagot, biglang dumating si David sa kafe. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha nang makita kaming magkasama. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Ang sitwasyon ay tila ba isang eksenang kinuha mula sa isang pelikula, puno ng tensyon at emosyon. Anong nangyayari dito? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at sakit. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagpapaliwanag sa kanya. David, hindi ko sinasadyang magkamali. Hindi ko alam na si Daniel ay kambal mo. Nagkamali ako ng akala noong una at hindi ko agad na itama ang pagkakamaling iyon, pahayag ko. Sinisikap na magpaliwanag kahit pa ako'y puno ng kaba. Tahimik lang si David. Tila ba sinusubukan niyang unawain ang sitwasyon. Alam kong nasaktan ko siya. Pero hindi ko alam kung paano ko siya mapapakalma sa mga oras na iyon. Ramdam ko ang pagkalito sa kanyang mga mata, na tila ba nagtatanong kung paano namin haharapin ang ganitong sitwasyon. Biglang tumayo si Daniel. Lumapit kay David. Hindi ko rin sinasadyang mangyari ito, David. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Mahal ko siya, pero alam kong kailangan kong irespeto ang relasyon ninyo. Habang nag-uusap silang dalawa, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Parang may puwersang nagtutulak sa akin na tumayo at lumayo, ngunit hindi ko magawa. Kailangan kong harapin ang realidad, kahit pa ito'y puno ng sakit at pag-aalinlangan. Nagpasya akong umalis muna upang bigyan ng oras ang dalawa na mag-usap. Lumabas ako ng kafe. Nagsisimulang maglakad sa kahabaan ng kalsada. Iniisip ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Paano ko ba ibabalik ang tiwala ni David? Paano ko ba haharapin ang damdamin ko para kay Daniel? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw sa akin. Kailangang may mangyari. Kailangang may magbago kahit pa ito'y masakit. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila ba yumayakap sa akin, nagdadala ng mensahe ng pag-asa at pagbabago. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang takot at kaba sa hinaharap. Habang nagmumuni-muni, biglang may tumawag sa akin. Maria! Mahina ngunit puno ng tensyon ang boses. Nang lingunin ko, isang pamilyar na mukha ang nagpakita sa akin, si Daniel. Pero hindi lamang siya. Sa tabi niya'y isang babae na hindi ko inaasahang makikita. Ako si Lara, ang tunay na kasintahan ni David, sabi ng babae. Ang boses niya'y puno ng determinasyon. Sa mga oras na iyon,
natanto kong hindi lamang pala ako ang nagkamali. Ang lahat ng ito'y bahagi ng isang mas malalim na kwento. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong twist na ito. Sa mga nakaraang araw, tila nagiging mas magulo ang aking mundo. Ang dating payapang daloy ng aking damdamin ay ginulo ng isang alon ng pag-aalinlangan at pagkalito. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Marco, ang nobyo ko, at ang kanyang kambal na si Adrian. Sa simula'y akala ko'y madali lamang ang lahat, ngunit nagkakamali pala ako. Nagsimula ang lahat nang minsang nagpunta kami ni Marco sa isang art exhibit. Napansin ko ang kakaibang aura sa paligid. May mga sandaling tila nagiging mas malalim ang tingin niya sa akin, na parang may gustong ipahiwatig na hindi ko lubos na maunawaan. Sa isang pagkakataon, iniwan niya ako saglit upang makipag-usap sa isang kaibigan. At doon ko nakita si Adrian na nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng silid. Ang titig niya ay may halo ng lungkot at pagnanasa, isang kombinasyon na hindi ko maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam si Marco upang pumunta sa restroom. Iniwan niya akong nag-iisa sa gitna ng mga painting na tila sumasalamin sa kalituhan ng aking damdamin. Ilang minuto ang lumipas at naramdaman kong may sumalubong sa akin mula sa likuran. Sa pag-aakala kong si Marco iyon, hindi ko na siya nilingon. Naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat at isang pamilyar na boses ang nagsalita. Sana'y maunawaan mo ang lahat sa tamang panahon. Lumingon ako at nagulat nang makita si Adrian. Nakaangat ang kanyang kilay, tila may hinahanap na sagot sa aking mga mata. Adrian, ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko. Pilit na tinatago ang pag-aalala sa aking boses. Hindi ba't sabi ni Marco, may lakad ka ngayon? Ngumiti siya, isang ngiti na may bahid ng kirot. Minsan, kailangan nating gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Alam kong naguguluhan ka, pero dapat kang magtiwala sa sarili mo at sa nararamdaman mo. Bago pa ako makasagot, bumalik si Marco. Nagulat siya nang makita si Adrian sa tabi ko. Oh, nandito ka pala, Adrian. Hindi mo ba nasabi sa akin na pupunta ka rin? Tanong ni Marco. May bahid ng pagkagulat sa kanyang boses. Nagkibit balikat si Adrian. Napagdesisyunan ko lang na sumilip saglit. Anyway, aalis na rin ako. Kitang-kita naman na masaya kayo. Sambit niya. Ngunit ang mga mata niya ay tila nagtatanong sa akin ng isang bagay na hindi kayang bigkasin ng kanyang labi. Pagkaalis ni Adrian, nagpatuloy ang gabi. Ngunit hindi ko matanggal sa isip ang mga sinabi niya. Ano ang ibig niyang ipahiwatig? Bakit tila may lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata? Kinabukasan, nagpasya akong maglakad-lakad sa parke upang mag-isip. Hinayaan kong masilayan ang mga puno at damo, umaasang ang kalikasan ay magbibigay ng kasagutan sa aking kalituhan. Sa di kalayuan, nakita ko si Marco na nakaupo sa isang bangko. Malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi. Marco? Panimula ko habang pinagmamasdan siya. May bagay ka bang itinatago sa akin? Napatingin siya sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Anong ibig mong sabihin? Nagsimula akong magsalita. Ang mga salita'y umaagos mula sa aking puso. May mga pagkakataon akong nararamdaman na may hindi ako naiintindihan sa inyong magkapatid. Parang may gustong ipahiwatig si Adrian sa akin at hindi ko alam kung ano iyon. Tahimik siyang nakinig, ang kanyang mukhaoy tila nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa pag-intindi. Alam mo, hindi madali para sa akin ang sitwasyon namin ni Adrian. May mga bagay na hindi ko rin lubos na maintindihan. Pero isa lang ang sigurado ako, sabi niya, sabay hawak sa aking kamay. Mahal kita. Sa kanyang mga salita, ay naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang pag-aalinlangan.
Nagsimula akong bumuo ng mga tanong sa aking isipan. Ano nga ba ang hindi ko alam? Ano ang lihim na bumabalot sa kanilang pamilya? Habang naglalakad kami pauwi, bigla akong naisipang puntahan si Adrian. Sa aking pagdating sa kanyang bahay, nakita ko siyang nag-iisa sa likod. Tila malalim na nag-iisip. Lumapit ako at tinanong siya. Adrian, ano ba talagang nangyayari? Ano ang ibig mong sabihin kagabi? Tumayo siya. Ang kanyang mata'y tila puno ng pagkalito at pag-aalala. Baka ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Sabi niya, at bago pa ako makapagtanong, nag-ring ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito at ang kanyang mukha ay biglang nanlumo. Kailangan kong umalis, sabi niya, at nagmamadaling umalis. Naiwan akong nag-iisa. Ang aking puso'y puno ng tanong. Ano ang ibig sabihin ni Adrian? Ano ang totoo? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa relasyon namin ni Marco? Sa aking pag-iisa, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Tila may dala itong mensahe ng paparating na pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, lalo akong nalilito sa nararamdaman ko. Mula nang makita ko si Alex, ang kambal ni Adrian, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa puso ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang kuryente ang bawat galaw niya, bawat ngiti, at bawat salita. Hindi ko na alam kung ang nararamdaman ko ba ay para kay Adrian o kay Alex. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Adrian sa tabing dagat, napansin kong tahimik siya. Karaniwan, punong-puno siya ng kwento, mga plano sa hinaharap, mga pangarap na nais tuparin. Ngunit ngayon, tila may bumabagabag sa kanya. Adrian, may problema ba? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang kanyang mga mata. Sandali siyang huminto sa paglalakad at humarap sa akin. May kailangan akong sabihin sa'yo, anya, may halong kaba sa kanyang boses. Kinabahan ako sa biglang pagbabago ng tono ng usapan. Ano yon? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero may kinalaman ito sa kambal ko. Kay Alex, wika niya. Bigla akong kinabahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka ito na ang kasagutan sa mga tanong ko. Tungkol saan? Matagal na kitang gustong tanungin tungkol sa nararamdaman mo sa kanya. Napansin ko kasi na parang may kakaiba sa tuwing magkasama kayo, pag-amin ni Adrian. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Totoo bang napansin niya? Adrian? Hindi ko rin alam. May mga pagkakataong nalilito ako. Pero ikaw ang mahal ko. Sagot ko, pilit na hinahanap ang tamang salita. Ngunit sa likod ng aking isipan, hindi ko maialis ang pag-aalinlangan. Sa tuwing magkasama kami ni Alex, parang may ibang koneksyon, isang koneksyon na hindi ko naramdaman kay Adrian. Ito kasi ang totoo. Patuloy ni Adrian. May lihim si Alex na matagal na niyang itinatago, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa akin. Nagtaka ako sa kanyang sinabi. Lihim? Anong lihim? Alam mo ba kung bakit kami hindi ganoon kadalas nagkikita ni Alex? Na kahit kambal kami, parang may pader sa pagitan namin? Tanong ni Adrian. Tila may hinahanap na pag-unawa sa kanyang mga mata. Umiling ako. Hindi ko alam. Akala ko normal lang iyon sa magkakambal. Si Alex, siya ay may ibang pagkatao. Iba ang daan na tinahak niya at iyon ang naging dahilan ng pagkakalayo namin. Paliwanag ni Adrian. Lalo akong naguluhan. Anong ibig niyang sabihin? Ibang pagkatao? Oo, ibang-iba. Pilit niyang tinatakasan ang kanyang nakaraan. Mga bagay na minsan ay hindi ko rin maintindihan. Sagot ni Adrian. Sa puntong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Parang may piraso ng puzzle na unti-unting nagiging malinaw. Ano bang tinatakasan niya? Tumitig si Adrian sa akin. Tila may bumabalot na lungkot sa kanyang mga mata. Si Alex ay may lihim na pagkatao na nagdulot ng sakit sa aming pamilya.
Pilit niyang itinatago ito at sa tuwing magkasama kayo, parang bumabalik siya sa dati niyang sarili. Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Parang may ibang Alex na hindi ko kilala. Ano ang ibig mong sabihin, Adrian? Si Alex. Siya ay isang taong may kakayahang magpalit ng personalidad. May mga pagkakataong hindi mo siya makikilala dahil sa kanyang mga desisyon, sagot ni Adrian. Hindi ko alam kung paano ako tutugon. Ang Alex na kilala ko ay palaging mabait, palaging maunawain. Paano nagkaroon ng ganoong klaseng pagkatao ang isang taong katulad niya? Alam kong mahalaga siya sa'yo, pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan bago pa lumalim ang nararamdaman mo. Dagdag ni Adrian. Sa puntong iyon, parang may bumalot na lamig sa paligid. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong impormasyon na ito. Ang taong halos nagugustuhan ko ay may lihim na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang lumapit sa amin si Alex, tila nagmamadali. Adrian, kailangan mo nang umalis. Sabi niya, may urgency sa kanyang boses. Nagulat ako sa biglang pagdating ni Alex. Ano bang nangyayari? May kailangan akong ipaliwanag sa'yo, ngunit hindi dito at hindi ngayon, sagot ni Alex habang hinahabol ang hininga. Tumayo si Adrian, kitang-kita ang alalahanin sa kanyang muka. Bakit mo ba ako gustong paalisin? May sasabihin ako kay pangalan ng babae, pero hindi mo maaaring marinig, tugon ni Alex. Tila may bumabalot na misteryo sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang may piraso ng kwento na unti-unting lumulutang sa hangin. Ano ba ang lihim na iyon? Habang unti-unting naglalakad palayo si Adrian, iniwan niya ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Si Alex naman ay lumapit, at sa kanyang mga mata, alam kong may sasabihin siyang hindi ko inaasahan. Sa huling sandali, tumingin siya sa akin, at sa isang bulong, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ang mga huling araw ay tila isang pelikula na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Isang pelikula na ako ang pangunahing tauhan, ngunit hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa bawat paglalim ng gabi, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon na kailangan kong gawin. Nasa isang yugto ako ng buhay kung saan ang puso at isip ko ay magkalaban, at ang tanging naririnig ko ay ang boses ng pagdududa. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Adrian, ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Siya ang nobyo ko, at sa loob ng ilang buwan, ang aming relasyon ay puno ng saya at pagmamahalan. Ngunit isang araw, dumating si Alexander, ang kambal ni Adrian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ko siya nang bumisita siya sa lungsod para sa isang proyekto. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may kakaiba sa kanya. Isang pamilyar na koneksyon na hindi ko maikakaila. Nagsimula kaming mag-usap ni Alexander, at sa bawat pag-uusap namin, nararamdaman kong may bahagi ng sarili ko na mas nagiging malapit sa kanya. Hindi ko alam kung tama bang ipagpatuloy ang aming pagkakaibigan, lalo na't alam kong siya ay kapatid ng aking nobyo. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, ang damdamin ko para kay Alexander ay mas lumalalim, isang damdaming hindi ko inaasahan. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama kami ni Adrian, hindi ko maiwasang mapansin ang mga pagbabago sa kanya. Mga maliliit na bagay na dati kong minamahal sa kanya, ngunit ngayon ay tila naglalaho. Nagsisimula akong magtanong sa sarili ko. Saan nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang mali sa amin? At bakit hindi ko maalis sa isip ko si Alexander? Isang umaga, nagdesisyon akong makipagkita kay Alexander sa isang tahimik na kafe sa kanto ng aming lugar. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Alam kong kailangan ko nang magpasya. Ngunit paano? Paano mo pipiliin ang isa
kung sa bawat pagpili ay may mawawala sa iyo. Alam mo, hindi ko ginusto ang ganito, sabi ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Mahal ko ang kapatid ko at alam kong mahalaga siya sa iyo. Hindi ko rin ito ginusto, sagot ko, habang pinipilit kong hindi mapaluha. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit ang damdamin ko para sa iyo ay narito. Sa sandaling iyon, alam kong hindi ako nag-iisa. Si Alexander ay nasa parehong sitwasyon at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-unawa. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang gagawin namin? Habang naglalakad kami palabas ng kafe, biglang tumigil si Alexander at hinawakan ang aking kamay. May isang bagay kang dapat malaman, sabi niya, at naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Bakit? Tanong ko. Ang dibdib ko ay kumakabog ng mabilis. May dahilan kung bakit tayo ganito? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. May lihim na hindi ko na kayang itago. Sa puntong iyon, naramdaman kong bumagal ang oras. Ang mga tao sa paligid namin ay nagpatuloy sa kanilang mga gawain, ngunit ang mundo ko ay halos tumigil. Ano ang lihim na ito? At paano ito makakaapekto sa amin? Ang totoo, simula ni Alexander. Ako si Adrian. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Paano ito nangyari? Ang damdamin ko ay tila isang buhawi ng pagkalito at takot. Paano nangyari ito? Paano ako nagkamali sa pagkilala? Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang pagkakaroon ng damdamin para sa kaibigan ng nobyo ko o ang katotohanan na ang taong mahal ko ay hindi ang akala ko. Habang nakatayo kami sa gitna ng kalsada, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Ang mga tao ay patuloy na naglalakad, ngunit ako ay nanatiling nakatigil, pilit na iniintindi ang bagong katotohanan. Ang damdamin ko para kay Adrian at Alexander ay nagkakaisa, ngunit ngayon ay nakaharap ako sa isang bagong hamon, ang pagkilala sa tunay na pagkatao ng taong mahal ko. Alam kong mahirap ito, sabi ni Adrian, na ngayon ay alam kong siya si Alexander. Pero ang mahalaga ay ang nararamdaman mo natin. Sa puntong iyon, naramdaman kong ang desisyon ay nasa aking mga kamay. Ang pagmamahal ko para sa kanila ay hindi nagbabago, ngunit ang kailangan kong harapin ay ang katotohanan. Paano ko masusundan ang landas na ito? Paano ko haharapin ang mga susunod na araw? Habang naglalakad kami palayo sa kafe, alam kong ang kwento namin ay hindi patapos. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng mga tanong, ngunit may pag-asa. Ang tanong na nananatili sa aking isipan ay, sa bagong katotohanan na ito, paano ko mamahalin ang taong mahal ko?